Tama-sama yun tayong ginagawang Honda Beat na version 2. Issue kasi nito mga sir, sagad niya po na takbo hanggang 40 lang. Hanggang 40 lang siya. Kaya ginawa natin para ma-troubleshoot kung ano yung sira nun. Tanggalin nyo lang po yung auto sensor or AOT sensor dito sa may part ng side stand dyan. Dito yung sensor, tanggalin nyo po yan. Tapos saka nyo patakbuhin. Dapat tatanggalin nyo yan. Dapat mainit yung kanyang makina para hindi nyo rin maramdaman yung pagkapalya. Kasi pag malamig, kahit tanggalin nyo po yan, asahan nyo po, papalya pa rin yan. Same pa rin yung proseso nung hindi nyo pa tinatanggal na hanggang 40 lang. Sinisipon nyo ito ako o sipon talaga, no? Day? Ha? Yan. Kaya ginawa natin, pinabili natin si sir ng ECU. Nagkakahalaga ng, magkano yung ano niya? 3.8, no? 3.3 yata. 3.3. Oh, diba? Laking gusto, no? Bumaba na. 3.3, yung price ng ng ECU. Doon sa iba kasi 3.8, 3.6, mga ganun ang presyo. Depende sa store na pagbibilan natin. At kapag ang motor ninyo, combi brake, dapat ang ECU na bibili nyo rin, combi brake. Kasi baka mamaya, mabili nyo pang standard, hindi na po gagana yung ISS to. Yung idling stop system natin. Hindi na po gagana yan. Kasi magkaiba na sila ng ECU. Pero under yung motor, hindi lang gagana or hindi lang ma-activate yung ating ISS. Kaya dapat aware kayo doon. Ito lang yung kagandahan kay Honda Beat mga sir. Kapag pumalya, gutin mo lang yung yung AOT sensor, malalaman mo na kaagad kung anong sira ng motor mo. Saka pwede, kapag wala ka pa namang budget, pwede mong gamitin kahit nakatanggal yung AOT sensor, pwede mong gamitin yung motor mo habang nag-iipon ng pambili ng pisa mo. Yan ang kagandahan kay Honda Beat. Kaya pag si Honda Click na ang pumalya, asahan mo yan, matik talagang hindi mo na magagamit. Kasi damage na po talaga yan. Pero i-reset mo pa rin yan para mag-match yung TPS nya. Saka sa palatandaan din, pag may problema na yung ECU nyo din, ang bigat nung yung parang takbo, yung hatak ng motor ninyo parang ang bigat. Isa yan sa mga palatandaan. Tapos isa pang palatandaan ninyo, kapag nag-signal light kayo, sa Honda Beat to mga sa Honda Beat lang, kapag nag-signal light kayo tapos parang namamalya na yung motor nyo nung nag-signal light kayo, matik si ECU pa rin yan mga sir. Kasi si Honda Beat mga sir, kahit goods yung battery ninyo, kung wala kayong, o example nyo, tinanggal nyo yung socket nito ng ECU natin, dalawa na yan, hindi po yan magkakaroon ng ilaw sa panel, kumbaga shutdown lahat. Mahal lang naman kaya kay Honda Beat yung black. Mas mahal pa yung black nito kaysa Honda Click. Yun lang yung nagpamahal dito. Matagal na rin tong unit na to. 20 years na? Mag-8 years. Sulit na. Ngayon lang mapapalitan to. ECU. Ngayon lang. Hindi sulit na. Sa loob ng 8 years, ngayon lang ito nagpapalit. Hindi tulad ng mga iba, nakadalawa, nakatatlo na nga yung mga iba eh. Ito sa mga sa mga ilaw-ilaw, yan, mga ganito, nag-overload. Ayan, alam niyo naman si Honda Click, si Honda Beat pala, na nakasalalay lahat ng power niya sa ECU, bukod sa battery. Yan yung may-ari. Ayan, sa message daw ni sir. At meron din tayong Click na 150, top overhaul yan. At ito, meron din tayong Click 160 na binaba natin yung makina kasi nagpalit lang tayo ng langis. Nabali yung langis. Tapos yan, idadiagnose natin. Kahit na kanyo na bagong palit lang yung ECU natin, at dinadiagnose pa rin natin kasi ang purpose lang din natin
mag-match yung TPS natin sa new ECU. Yan, kaya dinadiagnose pa rin natin. Mas maganda pa rin yung ano, idadiagnose pa rin natin. Kasi sa akin mga sir, yung pag-diagnose, 150 lang po yung ano, yung bayad pag-reset. 150 lang po yan. Sa iba kasi ano, 300, 600 sa iba. Sa akin 150 lang. Hindi natin kailangan ng ano, yung mahal maningil. Kasi mayaman si Kapulong. Ako lang. Pagpasensya nyo na kung lagi nakasimangot si Kapulong ha, kasi talagang ganyan yung mukha niyan. Kapag nakatawa yan, malungkot yan. Pero pag nakasimangot yan, masaya yan. Kahit di niya malang aminin niya. Napuyat kasi kami kagabi. Inalas kami nakatulog. Tapos si Kapulong, hindi pa makatulog yan nang walang alak. Na lang, o baliktad. Ilalaglag ko na si Kapulong ha. Lagi naman. Ito pa yung kilometer niya mga sir, ayan. Yan, yung kilometer ng Honda Beat. Sobrang gamit na. Yan, after natin ma-reset, kailangan nakaminero siya ng ganyan sa loob ng 15 minutes. Hindi natin papatayin yung makina sa loob ng 15 minutes. Para sigurado at sureball. Yan, gagawin naman natin dito, mag-top overhaul tayo. Palit tayo ng black piston ring. Nabili ni Sir to, second hand. At dun sa kanyang muffler tip, sa bunganga ng tambucho, basa lagi yung kanyang muffler. Tapos kapag binibirit niya, may lumalabas na usok. Anong usok niya? Itim, puti, o pink? Puti. Yan, masama po yan, puti yung usok na lumalabas. Pero pag itim, normal lang po yan kasi overgas. Pag pink, ayun, hindi na maintindihan yan. Yan, okay na ito. Babalik na natin yung upuan niya. Pero wag mo natin yan papatayin. Kaya lang natin yan sa loob ng 15 minutes.